mag-aaral, ito ay hindi panahon upang magbulag-bulagan o magbini-binihan. Tayo ay naniniwala na ang edukasyon ay hindi isang pribilehyo, ito ay isang karapatan. At sa mga panahon na tayo ay nahamon, tayo ay dapat na tumindig para sa ating mga prinsipyo. Ang edukasyon ay isang karapatan at ang mga karapatan ay dapat ay pinaglalaban. Kaya naman sa susunod na linggo, inaanyayahan ko lahat ng mga kapwa ko mga iskolar ng bayan, mga mag-aaral sa bawat pamantasan, maging publiko o pribado man, mga administrasyon, staff, workers, sambayan ng Pilipino at mga faculty na sumama sa mga aktibidad na inihanda para sa tuluyang pag-giit sa isang sapat na subsidiya para sa edukasyon. So magkakaroon po tayo ng mga prayer vision, candlelighting, interfaith rallies, at bukod dito magkakaroon po tayo ng isang malawakang protesta upang igiit na ang edukasyon ay isang karapatan. Asahan natin na ang mga malalaking protesta sa susunod na linggo ay nakatuntong o naglalayo ng hustisya, na makakamit ng hustisya para sa bawat iskolar ng bayan. Ito po ang ating mga kahagyat na panawagan. Unang-una po, pinapanawagan po natin sa administrasyon ng UP Manila na i-revoke po nila itong no late payment policy na nagtutulak sa mga estudyante na mag-file ng leave of absence. Pangalawa, nananawagan po tayo na itigil ang mga tuition hikes na nangyayari dito sa ating universidad at sa iba't iba pa pong pamantasan. Let's scrap STFAP and let's roll back. Pangatlo, hinahamon po natin ang Aquino administration na magpatupad po ng moratorium sa lahat po ng tuition and other fees increase, hindi lamang ng mga SUCs, kundi pati na rin ng mga private universities. Pang-apat, lubos na tutulan ang komersyalisasyon at privatisasyon ng edukasyon. Bagkus ay lahat po tayo magsama-sama para sa isang sapat na subsidiya para sa ating mga pamantasan. Pagpanghuli, ang issue po ng edukasyon ay hindi hiwalay sa issue ng sambayan ng Pilipino. Bukod sa edukasyon, kinikilala natin na ang bawat sambayan ng Pilipino ay dapat mayroong karapatan at dapat nakakatamasa ng sapat o nakabubuhay na sahod, mayroong trabaho, at mayroong demokratikong access sa lahat ng pantayang. Ang ating pagluluksa ay gawin nating tapang, katarungan sa bawat iskolar ng bayan.